Hello Capricorn! Welcome dito sa iyong reading. Alamin natin ano tong mga blessings and challenges na kakaharapin mo ngayong March 19 hanggang 31. Thank you so much sa ating mga YouTube channel members and Facebook subscribers. Sa mga bago dito, please don't forget to like, share, follow, subscribe sa ating YouTube and Facebook page. Regarding personal reading services, kung balak nyo mag-inquire, mag-avail, mag-PM kayo sa aking FB page. At yung mga link at details na kailangan nyo nakasulat sa description natin. Shoutout din sa ating mga viewers na yan. Yung mga laging nag-aabang, nanonood, nakaka-appreciate ng ating mga readings, whether dito man yan within the country or abroad. Sobrang na-appreciate ko po yung suporta ninyo at pagtangkilik sa ating mga readings. Meron kang angel. Spiritual guidance, protection from harm. Gavel. So, pwedeng may kinalaman ito sa legal. Ayan, involvement with the law. O, lawyer ka ba? Or are you involved with someone na parang ganyan? Or do you have may mga legal matters ba? O yan. Anything na parang involving yung mga batas-batas or legal matters, ito yun. Whether ikaw yan or someone you are dealing with. So, mapuprotektahan ka nitong angels, guardian angel mo. Puprotektahan ka niya sa kapahamakan. Kaya kung ano man tong mga danger na posibleng susuungin mo, hindi ka pababayaan. Gagabayan ka, puprotektahan ka, tutulungan ka, no? May tiger din doing something risky, taking a chance. Okay, ibig sabihin nito, lalakasan mo yung loob mo, Capricorn. Willing ka mag-take ng risk. By all means, hindi ko alam kung bakit at ano ba itong pinakikipagsapalaran mo, bakit kailangan mong sumugal at mag-take ng risk, no? Pero parang siguro kailangan mo, kaya ka siguro ganyan, na malakas yung loob mo or kahit na hindi ka ganun katapang, ilalakasan mo yung loob mo. Kasi kailangan mong magbakasakali no? Yun yung nafe-feel kong energy dyan. You are dealing with someone, babae. Dealings or relationship with a woman with blonde, gray, or white hair. Kadugo man hindi, romantic man hindi, kung sino man anong klaseng connection meron kayo nitong babae na ite. Temptation will test you. O baka yan. Inaakit ka ba? Tinutukso-tukso itong person na to. Ayan. O basta, whether itong babae na to yung umaakit, tumutukso sa'yo or iba, ibig sabihin, pwedeng hindi naman pwedeng ikaw lang sa sarili mo. Halimbawa, natitempt kang bumili ng ganito. Kahit na alam mong, uy, mahal. Or kakabili mo lang. Or natitempt kang kumain ng lechon kahit alam mong bawal sa'yo. Basta, meron ditong something na mahirap i-resist, yung tipong matutukso ka. Ayan. May mga times na susubukin yung iyong katatagan dito, no? Susubukin yung kung marupok ka ba, o diba? Butterfly, magigivin ka ba sa temptation or hindi? Butterfly is about pagbabago, a change for the better. So, expect mo, etong 19 to 31 na magi-improve na yung sitwasyon because of the butterfly card. Maganda yan. So, yan isa sa blessing mo. Ito, challenge. Ito, hindi ako sure kung maganda ba yung impact sa'yo na itong mga legal matters, no? So, ikaw ang spiritual love. Ikaw ang balang magsabi dyan. Malalim na connection ito pag sinabing spiritual love. O baka si woman yung concerned dito.
Basta meron something about spiritual love. Hindi siya yung hindi siya yung mga mabababaw na klase ng relationship. Kasi spiritual love pwedeng platonic eh. Hindi naman pwedeng romantic, pwede ring hindi, pwedeng mas malalim pa kung ano mang mas malalim na connection yan. Both, may marireceive ka property or anything na matatanggap mo through inheritance, winning, or windfall. Papalarin ka na makareceive ng pera or kung ano man itong may ipagkakaloob sa'yo, pwedeng regalo, pamana, na panalunan mo. Ayan, siswertihin ka na makatanggap ng ganyan. Grasshopper, situations in the balance that require careful handling. So, may mga bagay dito na kailangan ingatan mo kung paano mo i-handle, paano ba? Maging cautious ka, maging pag-isipan ng mabuti. Ayan. So, kumbaga, pwedeng mga sensitive matters ito na ikaw mismo talaga dapat yung mag-handle and then hindi basta-basta yung approach eh. Kailangan maging maingat sa kung paano mo i-deal itong grasshopper na sinasabi na yan. Naririnig nyo guys, hinihika yung aso namin. Pasensya na kayo. Ganyan talaga yan. May time na sinusumpong sila ng hika. Kawawa wala naman kasing gamot. Hindi kagaya ng tao, may gamot sa hika. Ano pa? Posibleng blessings, challenges for Capricorn. You have flexibility, wealth, wrong decision. Ayun, may wrong decision, challenge, wisdom, exhausted, challenge, closed doors, challenge. Tatlo yung challenge dito sa pahabang cards. Flexibility, yan, this is adjustment. Kailangan mong maging matutong mag-bend base sa situation ng mga kakaharapin mo. Kailangan kaya mong mag-adapt. Adapt slowly by using versatility. Ayan, dapat ikaw ay versatile, flexible, willing to compromise or willing to adjust doon sa kung anong situation yung kakaharapin mo. Pwedeng willing na mag-take ng risk, no? Kaya pala may tiger dyan. So, depende. So, anong kakaharapin mo. Basta ang importante dito yung kaya mong mag-adjust, no? Kasi, ayan, be flexible in your methods. So, ibig sabihin, hindi dapat limited yung iyong pananaw at saka yung approach. Kumbaga, willing kang kung kailangan ng mga adjustments sa mga gagawin mo or kung kailangan mong baguhin yung approach mo, yan yung sinasabi. Yung willingness na may mali or may kulang or masasobrahan. Dapat willing to learn ka, yan. Willing to accept kung ano yung mga diferensya and then willing kang mag-adjust, baguhin yung mga dapat baguhin. Wealth, you are moving towards real wealth and prosperity. Wow! Ayan na ba? Ayan na ba yung path na hinihintay mo papunta sa kayamanan and success? Kasi ayan, may wealth dito. Kasi may inheritance na lumabas. Malay mo naman, tagapagmana ka pala ni Don, ganyan. No? Hindi mo, andyan malay mo naman, malay mo manalo ka sa loto. Kasi alam mo, hindi lang pamana yung tinutukoy dito. Mayroon ditong windfall na makukuha mo. Pwedeng napanalunan mo. Malay mo naman, di ba? Hindi man natin alam baka yan na yun. Baka yan na yung chance mo na maging mayaman ka.
Hindi naman dahil sa sinasabi ko, umasa na lang kayo sa mga panapanalo sa mga loto. Pero malay mo naman kung swertihin ka, di ba? Or malay mo nga, tagapagmana ka pala ng isang mayaman. Hindi mo may naakala na, may matatanggap ka palang ganito. No? O either, kung ano man dyan, basta meron akong nakikitang papalarin ka at may chances na maging hawa or maging mayaman. Wrong decision, reckless behavior can lead to bad consequences. Think before you act. So, pwedeng hindi pa naman nangyayari yan, pero may tendency lang na baka magkamali ka dito sa iyong decision or yung gagawin mo. Kaya pag-isipan mo ng mabuti, bago ka gumawa ng aksyon dyan, make sure na pinag-isipan mo ng paulit-ulit. Kesa naman magbayad ka doon sa mga bad consequences ng maling decision or action dahil hindi mo siya napag-isipan, napag-aralan bago mo ginawa. Okay? Wisdom, insight into the nature of physical objects gives you foresight. Use your best judgment. Tamang-tama. Tamang-tama. May mga eksena dito na kailangan mo mag-isip ng mabuti. Kagaya dito sa wrong decision. Kasi nga may tendency na magkamali ka dito, lalo na kung hindi mo pag-iisipan ng mabuti. Kaya use your best judgment. Pairalin lahat nung ano ba yung mga gamitin mo yung iyong wisdom and katalinuhan, yung iyong logic sa pag-a-analyze na itong sitwasyon mo bago mo gagawin yung mga pinaplano mo para maiwasan yung mga pagkakamali, no? So, ayan. Importante. Kasi minsan nagtatanong tayo sa iba, wala namang masama kung gusto nating manghingi ng payo, lalo na kung expert naman yung nila. Pero, may exceptions. Minsan, hindi natin alam pinagtatanungan natin. Hindi pala siya sa'yo, hindi pala maganda yung hindi kanya gustong mag-succeed, sabihin na natin, or may iba siyang instead na ibigay niyang payo sa iyo ay makakatulong, lalong napasama. Hindi ko nilalahat hindi sa lahat ng pagkakataon ganun, pero minsan mas maganda rin yung, lalo na pag wala tayong mapagtatanungan, minsan maganda rin yung alam mo sa sarili mo, ano ba yung nararapat or mabuti para sa iyo. Kumbaga kaya mong mag-isip, mag-decide para sa sarili mo. Kasi may mga times na hindi tayo pwedeng mag-rely sa iba, kundi gagamitin natin yung sarili nating best judgment. Ito na yon. Ito na yung pagkakataon na yon. And you have exhausted, pwedeng napapagod ka na. Ano ba to? Napapagod ka na ba sa kakatrabaho? Napapagod ka na ba dito sa jowa mo? Ano bang klaseng pagka-exhausted ito? Meron din binabanggit kasi ditong financially drained Baka nauubos na. Baka nauubos na yung ipon mo. Ano man ang tinutukoy dito, ibig sabihin na lowbat ka na or na bankrupt ka na. Kaya kailangan ng i-replenish, mapalitan yung mga nawala. So, physical, material, ano man yung tinutukoy dyan, kailangan mo makabawi. Kailangan mo mag-recharge para mabuo uli yung bar. Kung ano man yung nawala na yun, mapalitan, maibalik, kailangan mo mag-regenerate, no? Yan. Kailangan mo man, whether na nade-deplete ka emotionally, or yung pag-iisip mo, or yung napapagod katawan mo, ibigay mo yung nararapat na pagpapahinga.
or yung nararapat na gagawin para lang ma-recharge, ma-replenish yung mga nawala sa iyo, no? Closed doors, no good job opportunities. Yan. So, sa mga naghahanap ngayon ng trabaho, opportunity pagdating sa career, mukhang malabo. Sarado yung mga pintusa ngayon, hindi available or pwedeng hindi para sa inyo. Pwedeng pwedeng hindi kayo mag-succeed. No, sa ngayon. The current job is coming to an end. Pwedeng yung iba mag-e-end na yung inyong trabaho. No, pwedeng end contract. Or pwedeng na binitiwan na kayo ng company. Or pwedeng retiree na kayo. Depende kasi. Pero meron kasing nagsasara dito na chapter. Or yun na nga, may nag-e-end. Pero ang sabi naman kasi dito, you start all over again. Pwede iba magsisimula na kayo uli panibago na. Kasi nga, kung may nagsaraman dito, for sure may magbubukas na panibago para sa inyo. Yun naman lagi yun, di ba? Hanggat may buhay ka, hanggat buhay tayo, may mga chapters na nagko-close, may mga nag-e-end sa buhay natin, and minsan napapalitan niya ng iba, ng bago. Malay mo, mas better yung susunod na magbubukas sa iyo na opportunity dito, Capricorn. Kaya wag kang mawalan ng faith, kasi hindi naman porke nagsara yan, ganyan na lang, tumigil ka na dyan. For sure, merong magbubukas sa yung panibagong door pagdating sa iyong career. Or kung hindi man career related yan, ayan, pwedeng kung relationship man yan or ibang bagay, ka mag-alala, mabibigyan ka pa another chance to start again. Love life mo, avoid settling for less than you deserve in love. Meron ba tayong nakita dito about ayan. Okay, yung mga temptation na binabanggit dito, may babae, dealing sa relationship, at saka spiritual love. Okay. Pwedeng iba iniisip ninyo, settling down. Pero sinasabi kasi dito, avoid settling for less than you deserve. Diba? Alangan naman na, halimbawa, magpapakasal ka. Alangan namang hindi mo muna kinilala yung person na yan. Dapat, hindi natin bababaan yung standards natin pagdating sa ganyan, kasi ikaw rin naman yung mananakit ang ulo. Basta importante dito, hindi nasa-sacrifice yung quality. No? Hindi dapat nasa-sacrifice yung quality ng ng commitment. Hindi ito sa material, guys, hindi ito sa material, Yung dear, ibigay mo naman yung deserve mo sa sarili mo. May chance ka namang mamili kung sa pag-ibig lang din. At kung halimbawa magse-settle, especially settling down, pag-aasawa yan Imagine mo, susumpa ka dyan sa altar. Magsasama kayo habang buhay. Siguraduhin mo na yung sinasamahan mo someone you deserve. Yun lang naman yung sinasabi dyan. Hanggat maaari. Diba? Hindi yung para ka namang desperado, lahat na lang ng diba? Hindi pwede na kasi desperado ako. Hindi ganun No? So, meron ding something about trust. Guard your heart. Not everyone deserves your trust. Aray ko, dear. Parang may sinasabing mensahe dito. Ito bang pakakasalan mo or taong kinakasama mo? Kakasamahin mo habang buhay? Sure ka ba na talagang deserve mo yan? Mapagkakatiwalaan mo ba yan? No? Ayan. Parang may hint dito about trust and sa kung kanino ka nagsiset. Kanino mo
plan mag-settle down with kung ito bang tao na to ay deserve mo. Itong tao na ba to ay willing mo ipagkatiwala 100% itong puso mo. O yan lang yung mga points to consider or i-re-examine mo pagdating dito ngayon sa love life mo. Tignan na natin ano pa iba message. You and your loved ones are safe. Hindi nag-guarantee sa'yo. Oh. Baka ikaw ay nagkakaroon ng mga overthinking, masyado ka nag-aalala na mo problema about your loved ones. Oh. Safe naman daw kayo, protected by your angel. Naalala ko yung angel. Ayan, oh. Protection from harm. Ayan. Oh. Siyempre, hindi tayo pababayaan, lalo na tayo ay, nananalig at may connection sa, sa ating mga angels and kay God. Yung mga believers lang yan. Siyempre, kung wala kang faith, wala yon. So, kaya kung ikaw ay aligaga, siguro, dami mong iniisip, natutorture ka na sa kakaisip, overthink. Ayan, you and your loved ones are safe. Yun yung mensahe para sa iyo. Ayan o, yung angel mo. Closing message mo, Capricorn. Simple acts of kindness. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. So, yung mga simpleng gestures lang, Capricorn, na, pinagtitimpla mo ng kape si person, or sinisiguro ni person na nagkakaroon siya ng time para sa iyo araw-araw kahit sobrang dami niyang ginagawa sa trabaho. Ayun nagbibigay ng warmth, nagpapanatili ng nagpapanatili ng apoy ng samahan ninyo ng relationship ninyo. So, importante yung mga simpleng acts of love and kindness na ginagawa natin sa isa't isa, sa mga person natin. Ayan. So, wag nating dapat na-appreciate natin yan, or paano ba? Nire-recognize yung mga simpleng, kahit gaano ka simple na acts of love and kindness, yan? Counted. No, hindi naman kailangan dapat big time lagi yung gagawin eh. Doon mo nga makikita sa maliliit na bagay, Capricorn, yung pagmamahal talaga, at saka yung kindness and pagmamahal ng person mo. Doon mo nga madalas makikita yan sa mga maliliit na bagay. Okay, Capricorn, take care, God bless.